So mga paps, this is a short video do sa mga nagtatanong about maintenance, kung paano ba yung performance nito, basta yung mga ganon, kung paano ba yung andar ng makina nito, tsaka yung full EV at tsaka EV. So siyempre medyo bago tayo sa ganitong sasakyan. Kasi lahat ng mga sasakyan ko is puro Japan, kahit sa mga big bike. First time ko magkaroon ng China na sasakyan. Well, hindi naman ako nadismaya. Okay naman siya. Pero syempre, hindi natin malalaman in the long run. So, kaya tayo kumuha ng ganito para malaman natin. So, ganito po. Yung pinaka-battery po nito, 8 years po ang warranty. So, not bad. 8 years, matagal-tagal na po yon. Yung electric motor tsaka yung engine itself, 8 years din po ang warranty po niyan. Not bad. Yung mga components, yung mga dito, mga electronics, yan, kasi puro electronics po siya. Yung chassis, ano po yan, 6 years naman po ang warranty. So not bad ulit. Tapos doon sa mga nagtatanong kung paano ba yung EV tsaka HEV. So yung BYD Seal 5 po is hybrid po. So tama po kayo, meron siyang electric motor tsaka gasoline engine. Pero ang BYD kasi, ang priority po niya is yung electric motor. So, ibig sabihin, yun yung mas madalas na umaandar. So, ito, dynamic lang to. Kaya, ang pinaka-range na may tatakbo niya sa full electric is 50 kilometers. 50 kilometers. Tapos, kapag hybrid siya, basta umaabot siya ng 1,000 kilometers sa isang full tank po. So, super layo nun. As in, malayo. Kasi ako, nagkarga lang ako ng 500 pesos. Pakita ko sa inyo. Karga ako ng 500 pesos. So, bali, ay, teka lang. Hinapay ka lang. Okay. Nagkarga ako ng 500 pesos. So, magti 3 weeks na. Araw-araw ko ginagamit. Ganyan po kalayo yung matatakbo ko pa. 394 kilometers. Tapos yung battery ko 21%. Okay? 21%. Tapos, so ganito po yan. Pag ito po, bumaba na to sa 20%, aandar yung gasoline engine. Tatakbo siya, mararamdaman mo, aandar. Pero sobrang smooth naman. Andar siya about 2 to 3 minutes. Habang umaandar yung gasoline engine, china-charge niya po ito. Tapos hihinto po yan sa mga 25% kapag sa city driving. Tapos magiging EV ulit. So pag hinto ng engine, EV ulit. Yung battery ulit. So yung 5% po na yon, matagal po yun, matagal yung biyahe, malayo-layo po yung biyahe na yun, yung 5% na natitira. Pag bumaba ulit ng 20% yan, naandar ulit yung engine, mga 2 to 3 minutes, charge na naman niya ito hanggang 25%. Ganun po, paulit-ulit. Kaya ang sobrang tipid po niya talaga. Kaya nakakatuwa naman siya. Tapos, yung state of charge, makokontrol mo po ito dito eh. Ngayon, kung pag nasa highway ka, kunwari, vehicle, saan ba yun? Energy, yan. Kung nasa highway ka, pag lumampas ka ng 60, nasa hybrid mode ka, under yung engine, pwede niya i-charge yan hanggang 50% yung battery mo. Pwede mo i-adjust yan. Ang pinakasagad niya na 75. Pero ako, nililive ko lang sa 50. Para hindi rin masyadong persado yung engine. Pero kapag bago, marami nagsasabi, ilagay doon sa 75 para ma-break in din yung engine, which is tama naman. Pero ako, nilive ko na lang dyan sa 50%. So, yun.
Doon sa mga tatanong, sana makatulong yung video na to. Peace.